Sa Eden Academy, napansin ni Madam Sklag ang isang estudyanteng palihim na naninigarilyo. Agad siyang nag-utos sa kanyang alalay na si Rahden, at makalipas ang ilang sandali, bigla na lamang bumagsak sa sahig ang naturang estudyante. Sa sumunod na eksena sa silid-aralan, ipinaalala ni Housemaster Henry ang pagdami ng hindi nagpapasa ng schoolwork. Sinabi naman ni Anya kay Becky na hindi niya problema yon dahil lagi siyang pinaalalahanan ni Lloyd. Lumapit ang tatlo nilang kaklase at tinukso si Anya, sinasabing palagi naman daw itong natutulog sa klase. Dagdag pa ni Desmond, malamang si Anya ang unang ma-expel kapag nakaipon siya ng 8 tonitrus bolts. Agad siyang ipinagtanggol ni Becky, kaya nauwi na naman sa pagtatalo ang grupo. Ilang sandali pa, dumating si Bill nang naghahabol hininga at sumigaw na dapat nang magsitakbuhan ang mga estudyante dahil paparating ang malagim na sakuna, si Madam Sklag. Pagdating nito, agad niyang napansin ang ilang pasaway na mag-aaral. Wala nang patumpik-tumpik, inutusan niya si Rahden na buksan ang maliit na chest na naglalaman ng mga tonitrus bolts, at mabilis niyang idinikit ang mga ito sa noo ng 2 pilyong estudyante. Sinalubong ni Master Henry si Madam Sklag, na mas kilala bilang Mistress Donna Sklag ng Disciplinary Committee, isa sa mga pinakakinatatakutang tao sa buong Eden Academy. Kamakailan lamang ay naospital siya, ngunit ngayon ay opisyal nang nagbalik. Labis ang pangamba ng mga estudyante dahil notorious si Mistress Sklag sa pagbigay ng tonitrus bolts kahit sa pinakamaliit na paglabag. Daan-daang estudyante na rin ang napatalsik dahil sa kanya, kaya't hindi katakatakang nakuha niya ang bansag na Old Lady Tonitrus. Hindi na nakaiwas si Anya nang biglang lapitan sila ni Madam Sklag, kaya bakas ang matinding takot sa kanilang mga mukha. Pinapila sila kaagad at isa-isang sinuri ang kanilang mga gamit. Una niyang nahuli ang snack sa bag, bawal iyon, kaya agad itong sinabayan ng isang tonitrus bolt. Sunod naman ang playing cards, at muli, isa pang tonitrus bolt ang iginawad. Kitang-kita ang tuwa ni Madam Sklag sa pamimigay ng parusa, tila ba determinado siyang bigyan ng tonitrus ang lahat. Dahil nababasa ni Anya ang iniisip nito, lalo siyang ninerbiyos. Talagang gumagawa ng paraan si Madam Sklag para makapagbigay ng tonitrus bolt sa mga estudyante, even sa mga simpleng pagkukulang tulad ng hindi pagdadala ng panyo. Nagbahagi pa siya ng sariling kwento upang patunayan na makatarungan ang kanyang parusa. Dahil dito, isa-isang nag-inspeksyon ng panyo si Madam Sklag sa mga estudyante habang nakapila. Ngunit nang mapansin ni Desmond na wala siyang dalang panyo, agad siyang kinabahan at hindi malaman ang susunod niyang hakbang, lalo na't may pustahan sila ni Anya na tatakbo siya ng hubad kapag nakatanggap siya ng tonitrus bolt. Nabasa ni Anya ang iniisip ni Desmond, at alam niyang kapag naparusahan ito, tiyak na mauwi sa kapalpakan ang kanyang plan B para makilala ang last boss. Kaya't agad niyang iniabot ang kanyang panyo, na mabilis namang kinuha ni Desmond. Sa isip naman ni Anya, ini-imagine na niya na dahil sa ginawa niyang pagtulong, makikilala na niya ang ama ni Desmond, at pati ang balak nitong Jera, kumbaga, mission accomplished na at matitigil na. Pagkatapos ni Desmond, si Anya naman ang sumunod para inspeksyonin ang bag. Confident pa siya dahil sigurado siyang may extra panyo sa loob. Ngunit nang hanapin niya ito, wala siyang mahanap, kaya't agad siyang nabigyan ng tonitrus bolt at napaiyak na lang. Nagulat si Desmond at muntik na sanang ipagtanggol si Anya, pero nabasa ni Anya ang iniisip ni Madam Sklag, na kapag nagsinungaling sila, bibigyan silang dalawa ng tig-2 bolt. Dahil dito, mabilis niyang pinigilan si Desmond bago pa ito makapagsalita. Nahihiyang nagpasalamat si Desmond kay Anya at sinabing it will be a piece of cake. Natuwa naman si Anya dahil inakala niyang ipagbe-bake siya nito ng cake bilang pasasalamat. Pag-uwi niya, masayang ibinalita ni Anya sa kanyang papa ang nangyari sa school. Natutuwa si Lloyd dahil may nakikita na siyang progreso sa pakikipagkaibigan ni Anya, ngunit nang mapansin niya ang pin sa damit nito at makumpirma mula kay Anya na tonitrus bolt pala yon, agad siyang hinimatay. Alam niyang posibleng magdulot ito ng malaking problema sa kanilang mission. Sa Luen, silangang bahagi ng Westalis, makikita ang mga batang naglalaro na kunwari ay nasa gitna ng digmaan. Isa sa kanila ang tinatawag na advisor, dahil sa husay nitong magplano at magdiskarte, kaya naman sila ang nanalo sa laro. Ang batang ito ay si Lloyd, na kilala ngayon bilang si Twilight. Pagkatapos ng larong giyera, naglaro naman ang 4 ng baraha, at napag-usapan na ang lugar na natuklasan ni Lloyd ay gagawin nilang secret base. Nagplano pa sila na sa susunod ay magdadala sila ng tent at magpapalipas ng gabi roon.
Masaya silang naglakad pa uwi at ilang sandali pa ay nagpaalam na sa isa't isa. Pag-uwi ni Lloyd sa kanilang bahay, binati niya ang kanyang mga magulang, ngunit agad siyang pinagsabihan ng kanyang ama nang makita itong may dalang baril-barilan at naglalaro ng sundalo. Gusto kasi ng kanyang ama na mag-focus si Lloyd sa pag-aaral. Nang ipahayag ni Lloyd na gusto niyang maging sundalo balang araw, sinagot siya ng ama na hindi iyon bagay sa kanya, duwag daw siya at magiging pabigat lamang sa digmaan. Nagpumilit si Lloyd at sinabing tatalunin niya ang lahat ng taga-East, ngunit sinampal siya ng ama na para bang ipinagtatanggol pa ang mga Ostanians. Dahil sa sama ng loob, tumakbo si Lloyd papunta sa kanyang silid at nagtalukbong ng kumot habang naririnig pa niya ang pagtatalo ng kanyang mga magulang sa labas. Kinaumagahan, habang magkasama muli sina Lloyd at ang kanyang mga kaibigan na bumibili ng croquettes, inutusan silang tumulong sa pag-aayos ng mga dekorasyon para sa nalalapit na festival. Habang nagbubuhat sila ng mga kahoy, narinig nila sa radyo ang balita tungkol sa mga Ostanians. Dahil dito, nagtanong si Lloyd sa isang matanda kung totoo bang naglulunsad ng digmaan ang mga taga-East. Sumagot naman ang mga manggagawa na sa ngayon ay wala pang alitan dahil may nagaganap na usapang pangkapayapaan. Ngunit isang matanda ang biglang nagalit at iginiit na nililinlang lamang sila ng mga taga-East na para bang anumang oras ay maaari silang salakayin. Pagbalik sa kanilang tahanan, sinilip ni Lloyd ang kanyang alkansya upang tingnan kung sapat na ang laman para makabili ng laruang armas, ngunit kulang pa rin ang kanyang naipon. Ilang sandali pa, narinig niyang magbibiyahe ng malayo ang kanyang ama para sa isang business trip. Dahil dito, sinabi ni Lloyd na gusto niyang bumili ng libro at nagtanong kung maaari siyang humingi ng allowance. Natutuwa ang kanyang ama, inakala niyang nagsisimula ng magseryoso si Lloyd sa pag-aaral. Inabutan niya ito ng pera at nangakong pagbalik niya ay mamamasyal silang mag-ama sa festival. Bagamat nakangiti si Lloyd, nagsisinungaling lamang siya tungkol sa totoong dahilan ng paghingi niya ng pera. Tinawag pa niya muli ang kanyang ama para sana sabihin ang totoo, ngunit hindi niya nagawa at nanahimik na lamang. Kinabukasan, nagtungo si Lloyd sa kanilang secret base at ipinakita sa mga kalaro ang bago niyang military gear. Bagamat nakangiti siya, hindi niya maiwasang maalala ang pagsisinungaling niya sa kanyang ama. Ilang sandali pa, maingat niyang inilapag ang laruan at nagpaalam sa mga kalaro. Pag-alis niya, dumiretso siya sa tindahan ng krokwete at nagtanong sa ginang kung totoo bang ang mga taga-East ay mga halimaw na may sungay at kumakain ng tao. Ngumiti ang ginang at ipinaliwanag na may mga pinsan siyang taga-East at hindi sila mukhang halimaw, tao rin sila, tulad nila. Dagdag pa niya, mas mabuti raw na krokwet ang hawak ni Lloyd, hindi baril, dahil mas mainam ang pagkain kaysa pag-aaway. Doon naisip ni Lloyd na maaaring mali ang kanyang naging pananaw tungkol sa mga taga-East. Nagpasya siyang tumulong muna sa tindahan upang kumita at maibalik ang $10 na ibinigay ng kanyang ama at balak din niyang humingi ng tawad pagdating ng kinabukasan. Ngunit bago pa niya maisakatuparan ang plano, may biglang dumaan sa kanyang paningin na kahawig ng isang bomba at ilang sandali lang, sumabog ito. Kasunod nito, ipinalabas sa radyo na nakalagpas na ang Ostanian Army sa border at nagsimulang umatake sa iba't ibang lugar. Napatulala si Lloyd, hindi makapaniwala sa nangyayari, hanggang sa muling sumabog ang isa pang bomba sa tapat mismo niya at tinamaan siya ng mga ladrilyo sa ulo. Nakahandusay sa sahig si Lloyd, duguan at nanghihina dahil sa pagsabog. Pagmulat niya, tinawag niya ang ginang mula sa tindahan, ngunit laking gulat niya nang makitang gumuho na ang buong shop at natabunan ng debris. Sa paligid niya, tanging abo, guho, at mga wasak na gusali ang makikita, tila naglaho ang dating buhay na lugar sa isang iglap. Wala pa sa sarili si Lloyd nang bigla siyang yakapin ng kanyang ina, umiiyak sa sobrang pag-aalala. Sinabi nitong kailangan na nilang lumikas agad, ngunit naiisip pa rin ni Lloyd ang tungkol sa eskwela at sa festival. Paglingon niya, tanging mga wasak na gusali, nagkalat na gamit, at mga taong sugatan ang bumungad sa kanya, isang realidad na nagpatahimik sa lahat ng kanyang alalahanin. Ligtas na nakalikas ang mag-ina, ngunit bakas pa rin sa kanilang mukha ang takot at matinding pagkabalisa. Naisip ni Lloyd na nagsinungaling ang mga matatanda nang sabihin nilang hindi mangyayari ang gera, at pati ang kanyang ama, na nangakong mamamasyal sila sa festival pagbalik nito, ngunit hindi na muling nakauwi. Naramdaman ni Lloyd ang bigat ng sariling kasalanan dahil nagsinungaling din siya sa kanyang ama.
Kaya't nagpasya siyang hintayin itong makabalik, nang sa gayon ay makahingi siya ng tawad sa lahat ng kanyang itinago. Narinig ni Lloyd ang isang malakas na pagsabog, kaya't dali-dali siyang tumakbo papunta sa kanyang ina, habang umiiyak, sinasabing gusto pa niyang makita ang kanyang ama at mga kaibigan. Ngunit hindi nagtagal, umabot na rin ang digmaan sa kanilang lugar. Sa gitna ng kaguluhan, itinulak siya ng mga matatanda papasok sa shelter upang mailigtas. Pagkaramdam ng panandaliang katahimikan, nagpumilit si Lloyd na lumabas para hanapin ang kanyang ina. Ngunit habang patuloy na bumabagsak ang mga bomba, natagpuan niyang wasak na ang kanilang tahanan. Tinawag niya ng paulit-ulit ang kanyang ina, ngunit walang kahit isang sagot ang bumalik. Dahil sa matinding dalamhati sa pagkawala ng mga mahal niya sa buhay, unti-unting napuno ng galit si Lloyd habang lumalaki. Sa pagnanais na magkaroon ng lakas at kapangyarihang protektahan ang iba, sumali siya sa militar gamit ang peking pangalang Lawrence Pufay mula sa Lowen. Ipinahayag niyang siya ay 18 taong gulang, kahit mas bata pa siya sa totoong edad. Sa gitna ng labanan, napaisip si Lloyd kung ilang libong bangkay pa ang kailangang ilibing bago muling makita ng mundo ang liwanag. Habang nagpapahinga siya sa likod ng mga guho, napansin niya ang isang Ostanian soldier, si Frankie, na kalaunan ay magiging kaibigan niya. Agad na sumuko si Frankie dahil wala siyang armas at ipinaliwanag na tumakas siya sapagkat hindi na niya kayang tiisin ang ginagawa ng kanilang hukbo. Nagmakaawa pa siya kay Lloyd, sabay sabing ayaw pa niyang mamatay nang hindi man lang nakakadate ng babae, isang komento na nagpangiti kay Lloyd dahil sa unang pagkakataon, ang kalaban ay nagmukhang tao sa kanyang harapan. Dito ikinuwento ni Frankie ang mga eksperimento raw na ginagawa ng mga Ostanian sa mga tao. Humaba ang paliwanag nito kaya't natanong ni Lloyd kung ano ba talaga ang punto niya. Sinabi ni Frankie na kung tutuusin, hindi kalokohan ang mga nangyayari, ang digmaan sa pagitan ng East at West ay resulta ng pagkabigo ng diplomasya, at sila, bilang mga sundalo, ang naglilinis ng kabuluhang nilikha ng mga nasa itaas. Anya, ginagawa ng mga lider ang lahat para pag-awayin ang magkabilang panig, habang sila mismo ang nagbabayad ng buhay. Sumagot si Lloyd na ang mga Ostanians ang nagsimula ng digmaan, ngunit iginiit ni Frankie na sila ang naunang umatake sa kanila, at ang pambobomba sa Lowen ay kagagawan daw ng panig ni Lloyd. Nagalit si Lloyd at sinabing propaganda lamang iyon na gawa ng kalaban. Habang nagtatalo sila kung sino ba talaga ang unang umatake, biglang tumama ang isang bala sa ulo ni Lloyd. Mabuti na lamang at naka-helmet siya. Sumunod ang sunod-sunod na putok mula sa mga Eastern soldiers na humahabol kay Frankie. Dahil dito, napilitang tumakbo si Frankie para iligtas ang sarili, at sumunod na ring tumakbo si Lloyd upang makaiwas sa putukan. Kinabukasan, habang nagbabalat si Lloyd ng patatas, 3 lalaki ang huminto sa harap niya, ang kanyang mga dating kalaro at matalik na kaibigan. Hindi makapaniwala ang 3 dahil akala nila ay patay na si Lloyd. Napaluhan naman si Lloyd dahil inakala rin niyang nasawi sila noong pinasabog ang kanilang secret base. Ipinaliwanag ng 3 na sinundan nila si Lloyd noong araw na iyon at pag-alis niya ay bigla na lamang sumabog ang lugar. Dahil sa tuwa sa kanilang muling pagkikita, sinabi ni Lloyd na nais niyang magsama-sama silang muli at magkwentuhan sa darating na linggo. Ngunit sinabi ng 3 na alis ang kanilang squad ngayong gabi. Kaya't napakiusap na lamang si Lloyd na ipaalam nila sa kanya kapag nakabalik sila. Sa kasamaang palad, hindi na naganap ang muling pagkikita, nasawi ang 3 sa isang hindi inaasahang pangyayari. Tanging ang kanilang mga dog tags na lamang ang nakabalik kay Lloyd. Habang naghihiwa si Lloyd ng sibuyas, may biglang nagsalita sa likuran niya, isang lalaki na may hawak ding sibuyas. Sinabihan ni Lloyd ang lalaki na hindi ipinagbebenta ang mga sibuyas, ngunit tumayo ito at nagpakilalang bahagi siya ng military. Binanggit niya ang kasalukuyang pangalan ni Lloyd na Lawrence Pufay, at pagkatapos ay sinabi rin ang tunay na pangalan ni Lloyd. Nagulat si Lloyd at nagtanong kung paano nalaman ng lalaki ang kanyang totoong pagkakakilanlan. Ipinaliwanag nito na kinuha ni Lloyd ang identity ng isang lalaking namatay sa kanyang bayan, at alam din niyang kamamatay lamang ng 3 kaibigan ni Lloyd. Sinabi pa niya na ang paggamit ng maling identity ay maaaring magdulot ng matinding kapahamakan. Tinanong ni Lloyd kung isa ba siyang military police, ngunit umiling ang lalaki, at sinabing siya ay mula sa military intelligence, at ipinadala upang obserbahan si Lloyd. Ayon sa kanya, tarentado si Lloyd pagdating sa pagkuha ng impormasyon, isang kakayahang napakahalaga dahil walang bansang mananalo sa digmaan kung wala nito.
Inanyayahan niya si Lloyd na sumali sa kanilang unit, at kung tatanggi siya ay isa sa ilalim siya sa court-martial. Kinakailangan nila si Lloyd upang makatulong sa pagpapanalo ng kasalukuyang digmaan. Napaisip si Lloyd, at muling naalala ang mga panahong kasama niya ang kanyang mga kaibigan, mga pangakong hindi na natupad, at mga buhay na hindi na bumalik. Kinabukasan, nakipagkita si Lloyd sa lalaki. Tinanong siya nito kung dinala ba niya ang lahat ng kanyang kagamitan. Nang iabot ni Lloyd ang mga ito, bigla itong itinapon ng lalaki sa isang drum na may apoy. Mariin niyang sinabi na simula sa araw na iyon, kakalimutan na ni Lloyd ang kanyang pangalan, ranggo, at nakaraan, mula ngayon ay magiging anino siya para sa kanilang bansa. Walang naging reaksyon si Lloyd. Wala naman daw siyang mga taong nakakakilala sa kanya, at wala rin siyang pakialam kung manalo o matalo ang kanilang bansa. Dahil dito, napatanong ang lalaki kung ano nga ba ang dahilan ni Lloyd para tanggapin ang trabahong ito. Sandaling natahimik si Lloyd, sa kamahinang sinabing wala siyang espesyal na dahilan. Isang babae ang nagpakilalang magiging commanding officer ni Lloyd. Siya raw ang magte-train sa kanya para maging isang first-rate intelligence operative. Nagulat si Lloyd sa anunsyong iyon, at sa mismong sandaling iyon, bigla siyang nagising mula sa panaginip. Pagmulat niya, nakita niya ang pamilyar na paligid ng kanilang bahay. May kakaibang pakiramdam na tila binisita siya ng mga alaala mula sa malayong nakaraan. Lumapit si Anya at nagtanong kung nagkaroon ba siya ng masamang panaginip. Banaed niyang hinawakan ang ulo ni Lloyd at sinabing okay na ang lahat, at hindi na ito nakakatakot. Napakunot noo si Lloyd at natanong kung bakit siya natulog sa sofa. Ipinaliwanag ni Anya na nahimatay daw siya matapos nitong aminin na nakakuha siya ng isang tonitrus bolt, kaya mabilis siyang nagtago sa likod ni Bond. Nahihiya siyang humingi ng tawad dahil nabigo siya. Ngunit imbes na magalit, ngumiti si Lloyd at sinabing masaya siya. Dahil sa kabila ng lahat, naging magkaibigan na sila ni Damian, at pinaalalahanan niya si Anya na alagaan itong mabuti. Pagkatapos ng mahabang araw, nagtipon ang buong pamilya at masayang naghanda para sa kanilang dinner, isang simpleng gabing puno ng init ng tahanan. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.